Nagiging popular ngayon sa mundo ng manosphere ang mentalidad na hindi na raw worth it ang magpakasal dahil ang mga babae raw ay hindi na gaya ng dati. Wala raw benepisyo sa side ng lalaki ang pagpapakasal. Ang kasal daw ay naka-tailored lang sa pangangailangan at advantage ng mga babae. Kung lalaki ka at ganyan ang paniniwala mo sa kasal, ang babaw mo mag-isip at isa kang uto-uto. Alam ko naman kung kanino at saan nanggagaling ang mindset mo na yan. Hindi yan galing sa'yo. Nakuha mo lang yan sa impluensya ng kung sinong lalaki na may broken marriage at bad experiences sa maling babae. Mag-isip ka nga, hindi naman porket naging miserable ang marriage life nila, ganun na rin ang mangyayari sa'yo. Kung minala sila, iyon ay dahil tatanga-tanga sila sa pagpili ng babaeng pakakasalan. Kaya nga sa video na ito, bilang paalala kung mapagpasyahan mo mang magpakasal balang araw, ito ang 7 uri ng babae na dapat mong iwasan. Tandaan mo, ang pagpili ng babaeng makakasama mo habang buhay ay isa sa pinakamahalagang desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Tandaan mo yan. So don't forget to like and subscribe and take note of this. Let's begin. Number 1. Drama Queen. Tandaan mo ito. Kaya ka papasok sa relasyon ay dahil upang alamin kung karapat dapat bang pakasalan siya. Iyan ang purpose ng relasyong may halaga at hindi basura. Depende na lang kung isa kang daga na gusto lang ay pumasok sa maruruming butas, wala kang kwenta at walang kwenta ang kahit anong relasyong papasukan mo. Kaya't habang nasa relasyon kayo, dyan mo siya kilalanin ng husto. At sa oras na makitaan mo siya ng mga ganitong pag-uugali, huwag ka na mag-aksaya ng oras at iwanan mo na. Wala nang next level yan, tapusin mo na. Isa rito ang pagiging drama queen. Tipong lahat na lang ng bagay ginagawa niya ng drama. Ang sakit sa ulo niyan. Ni hindi ka patutulugin niya ng maayos. At kung maikasal ka sa isang drama queen, habang buhay ka nang magdudusa dyan. At kamatayan na lang ang magiging kapayapaan mo. Kaya nga nasusulat sa banal na aklat, masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na ang kasama'y asawang madaldal. Number 2. Attention whore. Kapag nakapangasawa ka ng isang babaeng uhaw sa atensyon ng ibang lalaki, kawawa ka dyan. Baka makamalay ka, yung asawa mo nasa kandungan na ni kumpare. Dahil ang ganyang babae, hindi yan mapapakali sa isa. Gutom na gutom yan sa atensyon ng lahat. Hindi ka magiging sapat dyan. At makikita mo na agad ang ganyang pag-uugali kahit hindi pa kayo magkarelasyon. Kapag ang babae ay laging nagpapapansin sa social media para sa likes and attentions, iwasan mo na yan. Huwag mo na ring balaking paibigin siya dahil hindi siya ginto. Siya ay isang pulutan lang na para sa lahat. Imagine mo na lang ito, kasal na kayo pero post pa rin siya ng post ng mga thirst traps. Napakababoy tingnan, hindi ba? Kadiring babae. Number 3. Entitled Princess. Ito ang uri ng mga babae na akala mo deserve nila lahat ng mga mamahalin at magagandang bagay sa mundo. Karaniwan sa ganitong mga babae, hirap maka-appreciate ng kahit anong ibigay mo sa kanila. Material na bagay man yan, attention o kahit pagmamahal.
Lagi kang magkukulang sa paningin nila at hinding-hindi ka sasapat. Lagi ka nilang babatuhin ng mga kung ano-anong demands nila. Ngunit hindi sila marunong maging grateful sa mga binibigay mo. Sakit sa ulo ang ganitong mga babae dahil uubusin ka nila financially at mentally. Magiging sunod-sunuran ka sa mga luho at gusto nila. Ngunit palagi kang magkukulang dahil hindi sila marunong makontento. Ngayon, imagine mo na ganyang babae ang makakasama mo habang buhay. Ang sakit sa ulo, hindi ba? Nakakapangsisi, hindi ba? Number 4. Chronic victim. Sila yung uri ng babae na mahilig magpabiktima sa lahat ng sitwasyon. Mag-iingat ka sa kanila dahil hindi sila magdadalawang isip na ilaglag ka para lang isalba ang sarili nila. Kung sa ibang bansa, sila yung mga babaeng gagawa ng dahilan para mag-divorce kayo, para makuha niya lahat ng yaman mo. Delikado ang mga ganyang babae dahil kayang-kaya nilang baliktarin ang kwento para lang ikaw ang magmukhang masama. Wala yang pakialam sa magiging kalagayan mo dahil ang mahalaga lang sa kanila ay ang sarili nila. Palagi ka rin niyang sisisihin sa lahat ng bagay na para bang kasalanan mo ang lahat. Kaya't mag-iingat ka, garantisadong miserable ang magiging buhay mo. Number 5. Lazy woman. Ito ang pakaiiwasan mo kahit pa parang nasa kanya na ang lahat. Ngunit isa siyang babaeng tamad sa sarili at sa bahay. Wala kang mapapala dyan. Habang nasa trabaho ka, yung mga anak mo di pa kumakain. Tapos yung asawa mo nasa sugalan lang. Nagpapakapagod kang magtrabaho para sa kanila, ngunit uuwi kang walang pagkain man lang sa bahay. Mahirap makatuwang sa buhay ang ganyang babae dahil hindi ka niyan tutulungang mapagaan ang buhay. Magiging pabigat pa yan sa'yo. Hindi niyan maaalagaan ng maayos ang mga magiging anak mo. Kawawa ka sa ganyang babae at kawawa rin ang mga magiging anak mo. Be wise. Choose a woman who knows how to be a mother and a housewife. Number 6. Manipulative. Isa ito sa matinding red flag na mapapansin mo na agad habang magkarelasyon pa lang kayo. Kapag napapunta ka sa isang babae na manipulative, hindi mo mamamalayan na minamanipula ka na pala niyan. Nagiging sunod-sunuran ka na sa katoksikan niya at kinokontrol ka na pala ng hindi mo alam. Delikado ang ganyang babae, lalo na kapag kasal na kayo. Diyan na siya mas malayang gawin ang anumang manipulasyon sa iyo. At sa sobrang galing niyan magmanipula, baka pati pagpapakasal nyo, minanipula pala niya. Gamit ang manipulasyon, pinakasalan mo siya nang hindi nag-iisip muna ng maayo. Hindi ba't napakadelikado niyan? Dahil sa oras na talian ka na niya, wala ka nang kawala dyan. Number 7. Modern feminist. Kapag sinabing feminist ang isang babae sa modernong panahon, kadalasan may toxic personality yan. Tipong kung umasta, mas siga pa sa tatay niya. Kabaliktaran sila ng traditional women dahil ang traditional women, sweet and feminine yan. Mararamdaman mo talaga yung totoong pagkababae nila na hindi mo mararamdaman sa isang feminist. Kapag nakipagrelasyon ka sa isang feminist, para ka lang nakipagbarkada sa isang lalaki dahil napaka-masculine yan umasta at hindi yan maganda para sa isang babae unless
isa kang simp na pabebeng lalaki na mahilig sa mga dominant women. Gayunpaman, ito ang lagi mong tatandaan. Ang relasyon na babae ang nagli-lead, most of the time, nasisira at nasisira yan. Ang dami ko nang naobserbahan na ganyan. Women are meant to follow. Men are meant to lead with strength and intelligence. Lagi mo yan tatandaan. Kaya't huwag mong pakakasalan ng mga ganyang babae dahil habol lang niyan ay kasal, hindi ang buhay may asawa. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita.